araw ng Disyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit hindi patulinan ng barko? Sasadsad tayo sa bukiling iyan, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa talikulikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa paano pa lang ito ay malaking pera ang magugugol ginuusin mo at masisira ang mga kabayanan. Wes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo at bihat upang walang perang gugugulin sa paggawa. Kung hindi sasapat, ang taong bayan ang sapilitang pagawain. Sa paraan nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang Lawang Miyares at ang Koliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga yan ng paghihimagsik. Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupain ito ay maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salvi, anong silbi ninyong mga prayle kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumunggit ng mga pangangatwirang pawang katunggakan. Sa isang napakawalang utang na loob, tatalakayin pa ang mga bagay na ito sa Bapor pa naman. Nagharap na ako ng isang tunay na panumpalang matipid at kapakipag-inabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano yan? Pilitiin na lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng panghinay na susong maliliit ang magpapalalim na wawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na yan? Pero Don Custodio, kung lahat ay nag-aalaga ng mga pato, grabe ang mga kayo. Mabuti kang matabunan ang gawa kaysa pagkaroon ng namin na kalibay ang galot. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ng mga pasaherong Indio at Chino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-usap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Tinitiyak kong hindi maisa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Kastila. May isa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang namin ng pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita sa General. Sasalungatin niyan ni Padre Sibila. Bayaan ninyo sa lungatin. Kaya nga naririto iyan sa Bapor para makipagkita sa General na nasa Los Baños. Nakakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po. Aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nagkalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayong hindi na mapag-aaralan ng Latin ay pag-aaralan naman ng Wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Yung mga tao sa una, Basilio, kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip kagad ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa karalitaan. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa'y samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero hindi namin nagsasasa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalang sigla ng mga tao. Sabihin ninyo kay Padre Camora na makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Lumisan si Simon. Samantala, itinuloy naman ni Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko. Para ako natatakot sa taong yan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap. At kapag nakatalikod, siya'y minumura.